May nakamatch ako sa Tinder. Mga 3 months kami nag-uusap hanggang sa nagkaayaan na ng date. Nung sinundo ko siya sa bahay nila, nagulat ako kasi isa lang kamay niya. Hindi niya nabanggit yun nung 3 months na usap namin. Parang kahit anong sabihin ko mali. Ayun, sige, introhan na natin. Hey guys. To kick things off, welcome to our podcast. This is Clocked Out with Jay. And Siege! Ayun. Medyo na-conscious kami ngayon. Meron kaming live audience ngayon. Kung gusto nyo manood, dala kayo ng pagkain. Ayun. Tapos, Hindi pa kasi namin na ayos yung echo sa pag tatlong mic. Kaya wala mo nang guest. Live audience lang muna. Audience lang muna. Tapos, ano ba nangyari ngayong linggo? Wala naman halos. Parang busy lang talaga, no? Sobrang yan. Wala, parang sa office natin. Busy lang talaga. Malapit na yung... Ayun, chill lang. Bare months. Very busy lahat. Lapit na yung Halloween. Hey! Hindi pa pala ngayon yung episode na yun. Guys. Makikita nyo kami sa Halloween sa Pobla. Hala, di pa... May meet and greet. Di pa nagpapaalam tayo. Ayun. Then magpopobla daw. Ayun. Tapos, ano ba? Ano tayo masyadong ganap na? Ayun. Tawag dito. To kick things off. Para sa ating Question of the week. Ano yung worst na nangyari sa'yo habang nasa date? Worst na nangyari sa'yo. Dami Worst din date experience. Ganun. Worst date experience. Yung una, nung sinabi ng kadate ko sa waiter na salad na lang para sa kadate ko, kailangan niya eh. Parang yung pagkakita nila, feeling ko diet ka ngayon. So, para, sure ka? Magsisteak ka? Parang pumuputok na nga yung yung polo mo eh. Ang off nun? Kumbaga, parang medyo sampal sa'yo na suntukin ko siya. Suntukin ko siya pag ganun. First date, tapos siya pipili na order ko. Ba nagtitipid? Bakit? Eh di KKB. Ay ano ba? Sa date ba, tawag dito, anong setup nyo? KKB or manlilibre ka? Ewan ko, galante naman ako sa Hindi. Parang ano lang naman. Siguro kung sino yung nag-aya ng date. Yun din, yung Yun na rin yung siguro pag first meet nyo, sige, okay lang. Okay lang na ikaw yung guy, yung pero kung, for example, ikaw nag-aya ng date. Ako ba yung nag-ano sa amin? Or depende. Usually ako rin Siya ata nang libre sa akin una. Nung Oo, kasi student pa ako nun, tas siya working na. Oh. 5 years siya sa atin. Oo nga. Ako yung bumili ng ticket nung sine. Ikaw yung food. Ayun yung magandang Diba? Kumbaga, ako sa ticket, ikaw sa popcorn tsaka drinks. Diba? Tapos kung mahal yung ticket, dadamihan mo yung popcorn. May kasamang hotdog. Ang daya. Mahal pa naman ng hotdog doon. Tapos yung ticket, 350 lang. Ang daya mo. First date nung nakamatch ko sa Tinder, tinanong niya kung mayaman ako. Ano yun? Gold digger? Hindi eh. Parang okay lang yung sa trabaho eh. Okay lang kapag tatanungin mo kung ano yung trabaho. Pero yung tatanungin mo kung mayaman ka ba? Diba?
Practical na tanong. Parang balak mo lang maging sugar baby, ganon. Saya naman maging sugar baby. Pero siguro ewan ko, feel ko, meron kasing no harm na ganon eh. Ano harm? Parang no harm na, parang tatanong niya lang, oy, mukha kang mayaman Ay. Mukha lang. Actually, mas okay pa yun. Mahirap kapag nagtuturo na siya. Tatanungin lang, oy, mayaman ka ba? Parang, Iya ako din. Nadali ako ng poster nung high school. Photo na loadan ko pa. Bobo. Matatawag ko siyang bobo. Kilala ko yung mamaya, tignan mo na lang. Sino? Galit eh. Pero madami naman kasing ganyan eh. Marami naman kasing catfish na eh. Kaso, pero feel ko, yung maglo-load ka, yung maglalabas ka, okay lang siguro yung yung bibigyan mo siya ng, parang takam na siya nung high school eh. Okay lang siguro pag parang sagot mo yung grab niya papunta, kasi, okay ba High yun? school? Ay, high school, wala pang grab. Wala pa. Tsaka wala din. Hindi, ngayon, kung ngayon nangyari yun, okay lang ba yun? Sagot mo yung grab niya? Ganun? Oo, okay lang siguro yun. Sagot mo yung... Tapos pagdating, sige, uwi ka. Kaya mo na yan. Tinanong mo, sino ka? Sino ka? Pag nakita mo, tapos hindi mo gusto yung itsura. Ako to si Michelle. Kakababa pa lang ng nung grab. Sabi mo, sige, balik mo na yan. Yung sinisigawan mo pa yung grab na. Round trip mo yan, round trip. Anong worst na nangyari sa'yo habang nasa date? Nung masyado siyang matagal sa CR, so tinry ko siya tawagan pero naiwan niya yung phone niya sa table. Nakasave ako as food trip number 3. Kasi pag iniisip mo pre, may dalawa pang food trip tapos may pangalan pa. Hindi, may main. May pangalan. Food trip number 1, food trip number 2. Hindi, food trip number 1 side din yun. Tsaka yung 2. Big sabihin may main siya na Kumbaga, 4 pa kayo. Pang-4 ka, kumbaga. Ang malala kasi number 3 ka. Alam mo yung pagka sa mura lang kayo kakain. Nagkikrave lang siya yung mga turo-turo. Ang sarap. Ang nga pala pangalan nun. Si number 3. Pagka medyo ay gusto ko ng steak. Ay, si number 1. Number 1. Gusto kong cuddles. Yung main. Ay, si Cuddle Buddy. Eto medyo, medyo kadiri. Isang gabi, pinifinger ko si Hookup. Tapos medyo naging amoy utot na. Tinry ko ilapit daliri ko sa bibig niya. Tinaboy niya kamay ko, tas sinampalak. Saan kaya galing yung daliri na yun? Disgusting. Siguro kaya niya tinapik. Kasi alam niya na alam niya na kung saan na-shoot. Amoy utot daw. Amoy! Ano, hindi niya alam kung hindi alam nung lalaki kung saan niya natusok. Oo. Malas. Lalapit daw sa bibig eh. Ayoko yan. Alam ko saan galing yan. Ay, eto. Yung first time namin magkita, narong send siya ng text sa akin na para dapat sa kaibigan niya. Nakalagay, OMG, Claire, ang pangit niya. Tangina, na disrespect. Pag ganun, uwi na ako. Pag gano'n, kumakin na akong send sa'yo. Papansinin mo yung send na yun? Sabi niya, ay. Yung date na hindi ko sasabihin. Sasabihin ko, ay. Ay, hindi. Hindi. I-act ang kumakin. Sige. Tapos na-receive ko. Tangina nito Sabihin ko,
Di ka pala kagandahan sa personal, no? Siyempre kaganti ako. Hindi ako na-consent. Bakit? Uwi na ako. Sa Java lang na. Buti na lang pinansin mo. Ayaw ko sana maging awkward eh. Hindi mo lang wala masabi diretso. Malas lang. Yung mga gana, malas lang. Ay. Eto, malala din to. Ano? Hinatid ko yung kadate ko sa kung saan siya nakapark after namin kumain ng 2 hours sa restaurant. Nung pagdating namin sa car niya, nakita kong iniwan niya yung anak niya sa kotse buong 2 hours na yun. Itong ina. Ako bukas naman siguro yung bintana. Kahit ano yung aso. Hindi ka naman. Yung aso. 2 hours? Tumatagal ba yung phone ng 2 hours kung tuloy-tuloy? 2 hours, oo. Wow. Kasi yung baby hindi. Napagod yung kakaiyak no. Ay, ako. Galalanan. Ito, next. Isang beses nung nasa restaurant kami, tumayo ako para mag-CR. Nilabas niya binti niya sa ilalim ng mesa para tisurin ako. Tangina. Gago na lang yan. Parang masamang tao na lang. Pagka tinisod ako nun. Ba't kaya ganun yung trip ng iba, no? Ikaw, pag tinisod ka, anong gagawin mo sa sitwasyon na yun? Ano, sutukan na lang. Nakita ko yung binti niya. Oo, tapos bigla niyang ginanon. Bigla niyang nilabas. Hindi ko alam eh. Sorry. Sorry na, napala yung paa mo. Paano kung sobrang ganda? Sabi mo, babanat ka pa eh, no? I think I'm falling. Ay, galing mo doon ah. Ang ina. Trip niya dun. Wala. So, yun lang yung na-experience niya, pa rin natisod siya. Di nga natisod eh, tinisod. Tinisod niya. Pinatid siya eh. May nakamatch ako sa Tinder. Mga 3 months kami nag-uusap hanggang sa nagkaayaan na ng date. Nung sinundo ko siya sa bahay nila, nagulat ako kasi isa lang kamay niya. Hindi niya nabanggit yun nung 3 months na usap namin. Parang kahit anong sabihin ko mali. Yung, kunwari, hi, nice to meet you. Tapos yung kamay, gaganon siya. Yung kaliwa gagawin. Nice to meet you po. Oh, ganun yung handshake niya balik. Hindi ako makapag-react. Ano lang naman yun? Di ko din alam mga... Nice to meet you. Nice to meet you. Labot mo yung... Kunwari, ikaw yung ano. Nice to meet you. Ito nakagay. Di ko alam ano yung re-react ko dun. Sasali ba natin ito? Oo, sige. Ande, siguro ano, kung may ganon, mas okay siguro. Tama ba? Dapat ba dinidisclose yung ganon? Hindi ko ano, genuine na tanong yun. Sige. Genuine na tanong yun. Sakto, 4 tayo na dito. Tingin nyo. Dapat ba? Sa 3 months, So, kailangan niya sabihin? sasabihin, ano, dami kong joke na iisip. Paano? For example, ikaw may ano ka, may foot fetish, may sige. foot fetish ka. Kunwari, Tapos yung nakadate mo, ano, wala palang pa. Parang ano. Oh, how will that work, di ba? Di ba niya tinitingnan yung pictures? Hindi nga dinidisclose eh. Baka parang nung ano na ito. Yung Yung mga picture 1 by 1 lang. Huwag nyo kaming kakancel. A genuine question yun. Dapat ba kapag ganon, nasa tingin mo, out of yung parang hindi normal,
Hindi ko naman parang lahat ng sinasabi ko mali. Sige. Try natin i-word. Paano ba sasabihin to? Out of yung hindi unusual. Hindi usual. Okay. Yung hindi Sige. usual. Dapat mo ba i-disclose yun sa ano? Sa makaka-date mo. Oo. Ina-assume ko kasi parang blind date to di ba? Hindi, kasi ako pag sabi ko, ay pangit ako oh. At least alam niya na, hindi na siya mag-expect. Pagkadating ko, ay pogi pala. Hindi, ganun na lang sabihin mo. Parang surprise, kumari. Surprise! Hindi, takik. Yung parang, sasabihin mo, sasabihin mo, ay, dalawa kamay ko. Surprise! Ang hirap din eh. Hindi ko alam. Siguro ang comment nyo. Idagyan natin ng Comment nyo lang, pero... Hindi, Paul, gawa natin ng Paul. Hindi, genuine question yun. Hindi ko... Kung ako yung nandun sa sitwasyon na yun, hindi ko talaga alam ano yung gagawin ko. Parang... Uwi ka. Hindi. Sabi niya, holding hands tayo. Tapos, holding hand lang. Parang lalo natin inuhuli yung sarili na. Hindi. Hindi. Joke lang ha. Ako personally wala akong problema if may naman tawag dito. Sa akin, sa ko yun. Pero yung sa preference ng iba, kumbaga for example, active ka. Yun na, di ba? Active ka. So, deal breaker sa'yo yung ganung sitwasyon. Kasi nga, parang hindi masasabayan yung outdoor ish mo, yung, di ba? Parang, Mali mo magaling. Tama mo yung mga sinasabi ko. Magaling mag-bowling pa eh. Paano? Sige. Sige. Hindi naman entry to. Ayun. Ande sa akin hindi siya deal breaker kasi. Pero para sa iba, kumbaga sa dating field ba? Dapat mo ba siyang i-disclose or hindi? Hindi ko alam. Parang ganun. Ako, feel ko, Hindi, alam ko hindi siya dapat, alam ko naman hindi siya kinakaya, pero parang siguro, bigyan mo na rin ng heads up. oo, parang hindi lang magulat. Oo. Siguro. Ewan ko kung tama yung sinasabi ko. Ano? Isa lang kamay ko. Eh, parang, Hindi ko alam eh. Ngayon lang ako nanliit sa podcast na to. si Chuy, aminin ako. Ano? Three Isa lang months itlog. 3 months na tayo nag-uusap eh. Parang, paano ko ba sasabihin? Ano? Ganun? Hindi, paano ko kaya sasabihin yun? Yung alin? Kung ako yung isa lang yung kamay. Okay. Sabi, ano ba yun? Okay lang naman. Ako lang naman to eh. Sige. Tanggap naman kita. Kailan tayo magkikita? May surprise na ka sa'yo. Ay, gusto ko yan yung mga surprise. Yan ang gusto ko. Magkakasundo tayo kung surprise lang gusto mo. Sige. Ay, nako. Next na tayo. Next. Parang Hindi- ko. Hindi sa amin galing yung sagot na yun. Tawag dito, sa akin, kahit may ganun, kasi hindi naman ako sobrang active, okay lang sa akin. Pero sa tingin ko, deserve ko na malaman in the first place para hindi ako magugulat. Kasi hindi ko alam paano ako magre-react. Gusto mo na surprise eh. Hindi, ayoko yun. Ayoko ganun surprise. Parang, hindi naman ako active, hindi naman ako. So, okay lang sa akin siya. Talagang kailangan ko lang ng heads up para at least alam ko kung ano yung dinidil with ko eh. Parang ganun. Sige, next. Yun na pala yun. Yun na yung last na sagot eh. Question of the week. Ano yung worst na nangyari sa'yo habang nasa date?
Ayun. Bali yun yung worst? Walang kamay yung kasama niya? Oh. I mean, hindi sinabi sa kanya eh. Nagulat lang siya. Gets. Ayun, may kwento ka ba, Je? Oo, mga Ayan. pala. Mapapanood nyo kami sa YouTube. Mapapakinggan nyo kami sa Spotify. Tapos, follow nyo yung bagong IG. Marami tayong shorts doon. Tsaka, TikTok. Ayun. Tapos, nagpo-post kami ng mga question of the week natin sa sa IG. So, pwede kayong sumagot doon. Either Monday or Tuesday, depende sa mood ko. Tsaka Depende pag sa di nyo mood. ako ininis. Depende sa mood ni Je. Tapos, ano pa ba? Mm. Ayun lang. Yun. Follow nyo kami. Ang title guys, galing sa Reddit. Ang hirap din pala pag financially illiterate yung partner mo. Oh, okay. Sige. Nag-resign yung girlfriend ko sa work niya last Feb due to low pay and stress. Ngayon, I support her financially like rent, groceries, physical therapies, food, transpo, and other stuff. Physical therapy? Hindi ko din gets kung ba't may ganun. Oh. Before I met her, medyo malaki na din ang debt niya sa mga banks, pero tinatry ko siya tulungan mabayaran yun kahit unti-unti. Ang mahirap lang sa kanya, hindi niya kaya or ayaw niya i-adjust yung lifestyle niya. Kumbaga siya, parang gumagastos siya ng wala sa means niya. Nagpas sa means niya. Ako nag-shoulder ng lahat ng ginagawa namin. Lagi siya nag-aaya sa mga not so cheap restaurants para sa mga date namin. Almost every day yon. And ako naman, since gusto ko ipa-experience sa kanya yung good things in life, game din ako lagi kasi kaya ko naman financially. Ngayon, ang dami niyang online loan apps na dinownload para makakuha ng loan without without the intention of paying them. Di ba mga scam din yung mga loan apps na yun? Hindi ako sure eh. Tapos wala siyang balak na bayaran, no? Ni-scam niya din yan. Scaman silang dalawa. Ang point niya, since sira na din yung name niya sa mga loan apps, why not sulitin na niya? Nagpapalit-palit lang siya ng number. Mindset lang. Nagpapalit-palit na din siya ng number. Para hindi siya makontak. Ito. One time yung sa Shopee niya, halos 20k plus yung last na na-credit sa kanya. SP Pay ata yun. I don't use Shopee kaya not sure. SP Pay ba yun? S-pay later. SP later. S-pay later. Okay. Tapos, pinang-shopping lang niya sa Shopee, tapos delete account and change her number. Parang hindi ko lang maisip na ito yung magiging partner ko in life. Na-scammer yung partner Kaya niya. nga di ba na yun? Scammer na yun? Hindi na yun? Hindi na Hindi financial illiterate. Scammer yun. Eto. Gusto ko siyang tulungan magbago para din hindi na siya lalong mabaon at magka-problema sa future. Grabe, ganun niya kagusto yun? Eto, mahal ko yung partner ko. Ay, wow! Para alam niya sasabihin mo, pre. Mahal ko yung partner ko, kaya gusto ko siya tulungan. Oh. Pero feel ko, mukha lang akong tanga kasi siya mismo ayaw na magbago at mag-adjust. Oo. Hindi ko alam ano gagawin ko para maging better yung sitwasyon niya or namin. Or baka mas okay na umalis na lang ako bago pa ako maubos para sa relationship namin. Eto guys, yun yung dulo. Tapos may update pa after nun. Update. Sorry. No, now ko lang nakita yung mga comments and insights nyo. Kakausapin ko na siya tomorrow about this and break up with her. Nagkamali ako since mahal ko siya, naging enabler ako. Tama kayong lahat, hindi ko nahayaan na pati ako may scam. May isama pa sa lubog niya dahil sa mga ginawa niya. Hindi talaga siya matauhan kahit sinasabi ko sa kanya na wag na niyang gawin kasi imposible na walang consequences yung ginagawa niya. Oo. Last night, mukhang may mga apps na naman siya na naloko para naman daw sa rent and utilities niya. Mainit pa yung ulo kasi ang liliit na lang ng na-approve sa kanya.
Tapos, sipin mo, ina-approve si Kwenta, uy! Nice one! Nice one. Tapos sasabihin, 2,000 lang? May update pa ulit, guys. Sorry for the late update. I already broke up with her. Hindi ko kaya yung thought na nangloloko ng ibang tao, kaya yung nangloloko ng ibang tao yung partner ko and baka pati ako madamay pa. Mm-hmm. She asked for another chance and promised me that she'll change. But I said no. Mahirap man pero ayoko na talaga kasi hindi kaya na conscience ko. Nangyari na nga yung kinatatakutan ko. May mga random number na nagte-text sa akin stating that ginawa daw niya akong co-maker. So, on some loans na kinuha niya and obligated daw ako na magbayad if hindi niya ma-pay yung loans. Liable ba talaga ako doon kahit Hindi. wala akong knowledge about that loan? Hindi. Kasi hindi ko naman alam na nilagay na niya pala ako doon sa ibang application. Yun yung sasabihin ko sana. Ang masaklap Madamay siya. na madamay siya. Ayun, damay na talaga siya. Bro, fucked up nun. Mga scammer talaga. Oo. Pero Pero at least, nung una nga, di ba, inaano niya pa. Parang tinatry niya pa na, hindi, baka maligtas ko pa to. Kung hindi lang nakita niya yung mga comments eh. Pero ngayon lang ako nakabasa nung POV ng ng may kakilalang scammer. Wala pa naman. Tas may ano pa. Nascam ako dati. Oo, din naman. Parang ang nascam sa akin noon sa sa TV. Ako monitor naman ng PC. Yung TV, yung yung gist noon, parang, di ba si kuya kasi, yung brother ko, nakabili ng ng 27-inch ata na TV. Tapos naka-sale siya sa marketplace kasi nga, tawag dito, napanalunan daw sa Christmas party. Pero yung sa kanya legit. Okay. Yung sa akin, di 27-inch ata yun. Then, yung nakita ko. Tapos, di sabi ko, sige, good naman yung price, okay naman yung price, 27-inch. Tapos, ang galing magkasabot sila nung Lalamove. Parang ang nangyari, di sabi ko, sige, ako na magbubuk. Noong una, motor lang ipabubuk ko kasi 27-inch lang naman eh. Sabi, daw, dapat kotse. Okay. So, para daw safe yung Tapos, pagka-book ko, ang nangyari, hindi ko binigay yung number ko dun sa kumbaga sa messenger lang talaga kami nag-uusap. So, ang nakakaalam lang ng number ko, yung Lalamove. Guling naman nun. Oo nga. Paano Tapos, pinabook niya sa akin, kotse talaga. So, para pumasok dun sa kasabwat niya. Kasi unti lang naman yung nagkakotse na Okay. Tapos, pagka doon, biglang may tumawag sa akin. Sabi niya, ay sir, Lalamove po ito, ganyan. Ayan. Tawag dito, kailangan daw po yung payment nyo muna bago ko i-pick up. Sabi ko, sige po, papapicturean ko muna bago nyo isakay. So, syempre, phone lang naman yun. So, sabi ko, dun sa seller, picturean niya muna bago niya ibigay. Kasi yun, tas tumawag ulit, ay sir, okay na po, ganyan. Tapos, sabi ko, sige, send ko na. Sinend ko. Tapos after nun, parang ilang minutes, may tumawag sa akin, isa pa. Sabi niya, sir, Lalamove po. Ibang number naman, sir, Lalamove po. Tapos nakita ko, yun pala yung talagang number nung Lalamove. Galing. Tapos sabi niya, hindi ko po makita yung seller. Wala po dito sa area. Tapos saan po ba? Sabi ko, ay, putang ina. Jackpot! Tapos ayun, sobrang bad trip ko nung araw na yun. Sabi ko, ay, kuya, mga nascam ako. Sabi niya, ay, ganun ba, sir? Galing po umarte. Tapos para late ko na kasi na-realize na, kasabot siya kasi nga nalaman yung number ko. Kasi hindi naman, eh. Kasi hindi ko, hindi ko kinancel yung booking. Nandun lang yung booking buong araw. Tapos ang ginawa ko, sobrang bad trip ko, bumili ako ng mas malaking TV. Ganun talaga eh. Pag bad trip ka talaga. Sabi ko, utang ina nyo.
Ayun. Basta gusto ko lang magkaroon ako ng TV nung araw na yon. Ayun, may TV tayo sa baba. Oo nga, no? Ilang inches yun? 50. Ako naman, yung sa monitor din, naghahanap ako ng dagdag na monitor para sa... Para dual monitor. dual monitor ako, setup ko. Tapos may nakita ako, marketplace. Sa marketplace ka din ba na? Oh, marketplace. Ano nung marketplace talaga? Tanga tayo eh. Hindi, magaling lang sila. Magaling lang sila. Too good to be true din yun eh. Kasi yung nun, parang 24 inches tapos 4K lang. 4K lang, ayun, payment muna. Ganyan. Ang hindi pa ako nakahalata nun, ba't nangihingi sa akin ng picture ng ID? Oh. Bakit ikaw ba yun? Yun nga. Di ba dapat yung seller yung ako. Kasi nga akala So, ko nag-send ka? Oo, nag-send ako yung dati kong lisensya. Oh. Kaya may time na ang daming nag-chat sa akin sa Messenger nun. Sabi, scammer ka! Naka-copy-paste na yung sasabihin ko na na-scam din po ako niyan, ganyan. Wag nyo na lang po i-entertain. Pinasend sa akin yung picture ng ID ko, baka yun po yung ginamit niya. Pero Sinachat ka na, scammer ka, ganun? May iba na ganun. Anong sabi? May pa nga parang friend ata ni Danes. Oh, tapos nakita mutual friend kami ni Danes. Oh, tapos? Sabi, boy, scammer yung tropa mo. Oo, ginagawa. Chinataon nila Danes. Doon ko din explain sa kanila. Sabi ko, wala din yan. Na-scam na din yan. Oo. Ako din na-scam. Magkano din yan. Di nyo alam si Jet talaga eh. Hindi, kung ano lang talaga eh. Kung ganun lang kadali eh. Tapos may time pa na parehas kaming, ako muntik na ma-scam, pero yung nagbayad, na-scam talaga. Ang ginawa, binebenta ko yung luma kong GPU naman. Tapos, as in, sabay binok eh. May pumunta dun na may dumating dun na Lala Move. Na nakamotor lang. Tapos, yung middleman? May middleman kayo? Oo. Ng middleman. Tapos, nag-send na daw ng bayad dun yung bumibili. Big sabihin, yung bumibili sa akin, hindi siya yung sinasabi niya lang na bibili niya. Para So, yung mga sinesend kong pictures na... siya yung gitna yung Oo, kumbaga, parang kunwari, ako, bibili ako sa'yo. Pero hindi pala ikaw yung kausap ko. Meron pang another may isa tao. pa siyang binibentahan ng GPU. Tapos yun yung tao na yun, yung nag-inquire sa'yo. Tapos galing nga. Galing. Sabi ko, ay, sino magawa nga? Dadali kami nun Ako kasi, munti ko naman ibigay yung GPU. Ang mangyayari nun, kung binigay ko kasi yun, mapupunta naman sa nagbayad. Tapos ikaw naman yung mas hindi ako mababayaran. Wala na, siya na lang yung na-scam. Sabi ko, ay, sorry boss, hindi ko pwede ibigay ito, wala yung bayad sa akin. Tama. Ang galing. Wawa naman yun. Ayun. Yun lang naman, pero kung, ikaw ganun, kung yung partner mo. Scammer? Hindi ko syempre tolerate yun. Ay, ako, gusto ko, kung magkaka-partner man ako, yung lang, tawag dito, chill lang. Ayoko nung masakit sa ulo. Gusto ko chill lang. Kumbaga, feel ko kasi tumatanda ako eh. Sa ginagawa ko eh. Ako, feel ko gusto ko yung magaling umawak ng pera. Kasi hindi ka marunong. Ako kasi, magastos ako. Marunong naman ako, nabibilang ko naman pera ko. Pero kasi, medyo impulsive din ako. Kung gusto ko talaga eh. Lalo ngayon na pera ko na yung Sa akin kasi accounted yung mga pera ko eh. So hindi rin basta-basta gumagastos ng... Actually lahat kailangan may resibo, may At least. Kasi nga medyo malaki rin yung ko eh. Ayun lang. Yun lang ang gusto ko sa partner. Yung yung financial literate. Tama ba yung word? Oo. Financial literate.
Si Den mahina sa math. Ayun lang. Kaya ang pagkasabi ko, yung marunong humawak ng pera, alam niya kung kailan hindi gagastusin. Alam niya kung para saan yung panggastos na to, ganyan. Ang organized nga nun, nakita ko. Ay, kailan kaya ako papanoorin nandito? Ay. Sa mga nakakilala po sa sa jowa ni Je. Ay, PM nyo kasi. i-chat nyo naman siya. Sabihin nyo Ano na nangyayari sa podcast namin? Ayun. Para sa ating late news. Ito, medyo tragic din yung late news natin. Ay, si ano? Ayun. Ito ay, okay lang ba yung ganung tragic na passing ng isa sa mga famous singer, si Liam Payne ng One Direction. Parang nakakuha kasi ako ng timeline niya. Kung ano yung nangyari. Nangyari nung gabing yun. Nung gabi na yun. Parang, nakakatawa kami. Totoo ba yun? Hindi, feel ko hindi totoo eh. yung alin? Yun nandun daw si Beyonce. Tsaka si PDD. Andun May daw, conspiracy na naman. andun daw sa hotel na yun nung gabing yun. Hindi siya tinega kaya nilaglag siya. Ayun. Ito yung parang niya. Second, last night. Basta nung Last week. nalaglag si Liam Payne from the third floor ng balcony of his hotel room in Argentina. Tapos, ito yung timeline so far. Second day of October, he flew to Buenos Aires with his girlfriend of 2 years, Kate Cassidy. They went to Niall Horan's concert. On 2nd October, together, Liam posted selfies with Niall on Snapchat. 14th ng October naman, Kate Cassidy flew home to Florida on 14th October. She said on TikTok that she originally only planned to stay in Argentina for 5 days and she felt ready to go home. Liam, on the other hand, stayed in Buenos Aires. Kumbaga, Tapos, 16th of October, early afternoon, Liam posted a series of photos on Snapchat of his time in Argentina. He shared a mirror selfie of him and Kate Cassidy, which she had previously posted for his 30th birthday on 29th August of 2023. Tapos, ang caption niya pa nun, lovely day in Argentina. Tapos, meron pa dapat silang mga plano na mag-ride ng horse tsaka play polo. Tapos, sa 16th of October, late afternoon, meron yung sa staff ng hotel were concerned about Liam Payne and phoned the police. A full transcript of the phone call has been released. Ayun lang ata yung nabasa ko na The hotel manager was worried about a guest drunk and with drugs and alcohol who was breaking everything in the room. The staff were concerned that there was a balcony in the hotel room. Tapos, 16th of October, late afternoon na, 16th of October, 5:04 p.m. Nakarinig na yung mga hotel workers ng merong loud noise. Tapos, a city ambulance service provided a spokesman called Alberto Crescenti said the alarm was raised at 5:04 local time, saying the person was lying in an internal patio at Casa Sur. Ambulance arrived and the man was certified dead. Kumbaga, pagkadating nila doon, mukhang late na din natawag na may nalaglag yun. Tapos yun. Afterwards, we found out that he had been a famous singer. Unfortunately, the injuries he had suffered as a result of the fall provided a fatal. There was no possibility of resuscitating him. Several people staying in the hotel claimed to have seen Liam fall from the balcony of the third floor hotel room. Kasi yun, after nun, various celebrities na paid tribute sa passing niya. So, na-confirm na nila na dead na nga talaga. Wala na reunion nga. Yun na.
ano ako eh, tawag dito, Directioner ka ba? Loki. Hindi, ano, maganda kasi kantahin sa karaoke yung mga kanta nila eh. Oo nga. So, ang lungkot na niyang kantahin. Pang madamihan. Kasi alam na lahat eh. Parang sasabihin yung paborito ko pa dun yung ano, yung may ano, di ko alam yung title eh. Ano yung title nun? Yung Best song ever. yung ano, best song ever. Georgia. Yun din lagi namin kinakanta eh. Ayun, sad lang. Parang hindi daw talaga siya ano. Hindi siya attempt ng suicide. Talagang high on drugs and alcohol lang talaga siya. Tapos ayun. Lag lang. Pero alam ko kasi nag-rehab na siya dati, 'di ba? Nag-rehab na siya dati kasi meron talaga siyang abuse. Tapos siguro nag-relapse siya. Kasi ngayon ano eh, maraming bago yung incident na to, merong siyang backlash. Marami siyang haters na ngayon. Kasi nga ano, parang sinasabi niya na kung wala daw siya, wala yung 1D. Kasi ang sabi nun, sabi ni Simon sa kanya na si Simon yung ano sa kanila, na papasikatin siya. So, kaya binuo yung 1D. Tapos ayun, parang dahil doon medyo na-trigger yung mga directioners na siya nga daw yung kupal sa band, parang ganun. Tapos ayun, wala lang. Sino ulit? Siguro dahil din doon, factor. Harry Styles. Si Harry Styles, si Niall Horan, si Zayn Malik, si Liam Payne. Yung isa, hindi ko, yun yung pangit eh. Si? Hindi ko alam bakit nandun yun. Sino? Louis, Tom and Jerry. Yun yung hindi ko kilala. Siya lang yung ayaw ko sa hindi naman sa ayaw ko. Pero parang, yung face factor niya, yung face card niya, hindi, syempre kita mo, Zayn Malik. Grabe, Harry Styles. Tapos ganun pa yung gupit. Diyos ko. Yun eh. Yun yung nakalagay sa mga sa mga barbershop. Ganito, gusto ko. Gusto ko yung si Zayn Malik. Sige. Tapos magkalabas magpinya. Di meron na gano'n siya, di ba? Basket. Tangina, kinalbo din ako nun. Zayn Malik pa din. Yung number 3 nga po, yung Zayn Malik special. So, yung lahat ng ng barbershop may Zayn Malik na ko. Yung barbershop ko meron ganun eh. Kasi lumipat ako, barbershop ko, ganun pa din. Kasama sa choices talaga. Sana kaya rin nila yung ganung gupit ng muka, Ayun, lang, sad passing ng ni sad. Yeah. Gusto ko pa naman yung isa niyang kanta kasi parang fan kasi ako ni Justin Timberlake. Parang medyo may Justin Timberlake vibes yung isa niyang kanta. Ay, wala lang ngayon. May re-recommend pala ako. Kakapanood lang namin kanina. Sige, ako hindi ko naman actually, na-stress ako eh. Ano siya? Outside? Outside yun, di ba? Outside. Yeah. Outside siya. Filipino film siya. Bira lang tayo mag-recommend ng Filipino film sa ating podcast. Maganda. Hindi siya yung cheap na zombie movie siya actually. Pero, more on psychological yung niya. Yung approach niya. Tapos, heavy yung mga actors actually. Mga katakot Chong Li, Joel Torre, tapos yung bida si Joel Torre. See? Wala namang ibang scene yun sa Joel Torre. Meron. Wag na panood yun. Heavy pati yung mga extra nila actually heavy. Tapos ang ganda. Outside. Tapos medyo hype siya ngayon. Ang gist niya, parang family sila. Tapos yung tatay, gusto niya magstay doon sa ancestral home nila. Ano ba pangalan ng tatay? Sa yung totoong hindi ko, basta rin, kilalang actor din siya. Hindi ko na Pero yun, basta isa yun sa mga magagaling na actor din na napapanood. Tapos, ang kilala ko yung leading lady, si Beauty.
Si Beauty. Basta yun. Tapos, parang tinatry niyang i-control yung pamilya niya na magstay na lang sila doon sa ancestral house kasi nga, safe sila. May mga zombies. Pero, syempre, yung iba gusto umalis. Yun yung dilemma ngayon. Kung paano niya makokontrol yung... Paano ba sila nawala ng pagkain? Tumatagal na lang talaga sila doon sa Tapos, yung sa farm na nabubuhay sila sa tubo. Kasi tubuhan yung yung farm. So, yun. Maganda. Medyo matagal siya. Psychological na thriller din. Tapos, galing ng mga actors. Ayun. Outside, sa Netflix. Yan. Papanood niyo pa din, guys. Kalalagay lang naman. Yun lang yung natin. Okay. Yung ating recommendation para sa linggong ito. Bale, next natin, guys, yung... Ano yun? Ako ba yung gago? Ako ba yung gago? Ako ba yung gagi pala? Ako ba yung gagi? Baka hindi na i-sensor na. Nababanta yun. Ako ba yung gagi kung sinungitan ko boyfriend ko dahil hindi niya alam tamang spelling ng second name ko? Okay. Sige. Importante ba yun? Sana hindi. Pagalitan na naman ako. Ang ginagawa ko pa nga, minsan kasi nakalimutan ko. Hinahanap ko yung DP niya na graduating kasi buo pangalan. Kasi yung honor niya rin yung nanay tsaka yung tatay. Ayun. Sa akin hindi siya big deal. Pero sige. Sige nga. 1.5 year na kaming in a relationship. So by now, syempre, I expect him na dapat alam niya yung second name ko. It's basic information for me. Nung unang beses naman, hindi niya alam tamang birthday ko. And nung time na yan, 1 year na kami. Okay. Sobrang tampo ko, sinungitan ko siya dahil hindi ko akalain na yung boyfriend ko for a year and a half ay hindi alam yung spelling ng second name ko. Hindi din alam yung birthday ko. Yung exact. Birthday? Pati birthday? Yung unang beses. Nung unang beses naman, hindi niya alam yung tamang birthday ko. Syempre, naman 1 year. Syempre, 1 year pa lang naman yun Na-imagine ko hindi sila yung getting to know stage. Parang na lang, nagka-developan na lang agad, parang ganon. Tapos, ganon talaga. Kung sa simula kasi, kuwari, tinanong kita, uy, gusto ba maging girlfriend ko? Ganyan. Tapos umuo ka. Ano muna, birthday? Umuo ka. Parang along the road na yung yung getting. Yung malalaman mo yung mga ganong parts ng buhay niya. Kasi parang, hindi naman na-skip. Parang, hanggat hindi nyo na pag-uusapan siguro, parang wag mo i-expect na alam general knowledge na. Ganun. Eto. Sinabi niya, kesyo hindi naman daw kasi nakalagay second name ko sa FB account ko kaya di niya raw tanda. Pero nakaka-hurt kasi nga, nag-uusap pa lang kami, nalaman ko na agad middle name niya kahit hindi ko naman nalaman galing sa kanya. Ayun nga, yun yung naman? bobo dun. Kasi, hindi niya naman dinisclose Kumbaga, malay mo ayaw pa lang niya malaman mo. Bakit? Inalam mo pa talaga. Yung mga ganon. Yung yung pangalan mo, ano yun? Yung hindi maganda yung second name mo. Makatae. Ambrosio Makatae. Sige. Tawagin mo na lang ako Ambo. Tuloy. Nasa motor kami when we argued. Sinabihan niya ako na dahil lang doon, sinungitan ko siya. And hindi ko raw iniisip yung ibang bagay na ginagawa niya para sa akin. Na I always act based on my emotions. Pero sa totoo, sobrang nasaktan talaga ako. He drove aggressively. First time niya mag-drive nung ganon, naangkas ako.
Para ba tatangayin ako, mabitawan ko lang ang hawak ko sa likod ng motor. He didn't care na angkas niya ako. Parang ano, no? Ganun ka ba? Hindi. Wala nga kangkasan yung motor ko eh. Single-seater lang eh. Parang ano, no? Pagka binadre po siya, damay-damay na to! Ayan. May effort siya. Lagi niya akong hinahatid sundo. Siguro yun yung sinasabi niya na hindi ko raw iniisip. Yung ibang bagay na ginagawa niya for me. Pero, ang ano din, ang... Babaw. Hindi naman, ang layo nung argument naman nung guy. 'Di ba? Hindi. Ina-argue niya na dahil lang doon magagalit yung... I mean, dahil lang sa hindi ko alam yung second name mo. Gaaway tayo ng ganito. Pero isusumbat niya kung ano yung mga nagawang tama niya. Wait lang. 'Di ba? Ang layo nung argument niya. Tama. Oo, Tama. diba? Huwag ka manumbat. Oo. Siguro ano, sige, sige, tapusin mo na. Tapos Okay. na? Okay lang yan. Ako, nanunumbat ako pag ano eh. Pag? Yung napuno na. Alam ko may time dati na sumbat ko na eh. Kasi lagi ako sinusumbatan. Naiiyak na ako. Hindi ko na kaya. Parang iniisip ko, yun yung ano, sa shadowboxing ako sa ano. Pipigil ka na lang eh, no? Akagat labi ka na lang. Ay, Swerte ka talaga. Buti ako, di ako nunumbat. Ayan, eto. Ako naman, I needed to process my emotions. Pero hindi naman ibig sabihin nun na di ko na-appreciate efforts niya. Parang feeling ko tuloy sinumbatan pa ako. Oo nga. Ako ba yung gagi dahil dapat hindi ko na lang siya sinungitan? Di ko kasi maintindihan bakit nagagalit din siya sa akin for acting on my emotions e nasasaktan nga ako. Ano bang red flag sa ginawa ko? Actually, ano? Red flag na yun na hindi niya nga nagigets ano yung ginawa niya. Diba? Hindi niya naintindihan. Kumbaga, naghahanap pa siya ng magva-validate sa kanya. Tapos hindi niya naintindihan kung ano yung ginawa niyang mali. Kasi both naman may mali. Both may mali. Valid naman siguro yung feelings niya. Pero yung kung paano siya mag-act, kasi yun yung hindi nagiging hindi nagiging justifiable eh. Sige, yun yung naramdaman mo eh. I-express mo. Pero yung tipong alam mo yun? Pag nakababa na kayo sa motor. Nag-aaway sila. Sabi ng lalaki, sana po ito? Yung kaya binangga yung poste. Kay malupiton yun. Ipamangga ko. Tayo mo, ginawa mo sa akin. Binabad trip mo ako eh. Ang haba ng biyahe natin. Bad trip mo ako kung nagdadrive. Ay, ayun. Ito, kaya pag sasakay kayo sa kotse, huwag niyo akong babadriwin. Oo. At laging patawanin yun. Ganyan. Pili kayo magandang music. Oo. Ayun. Pili ko naman ayun nga, yung pinaka-point doon, huwag mong i-expect na alam agad ng partner mo hanggat hindi niya nako-communicate. Parang sa feelings lang din. Hindi makuhula yung partner mo. Kung ito yung nararamdaman mo, huwag mong expect na, matagal na tayo, dapat alam mo na yan, dapat kilala mo na ako. Ganyan. Hindi effective yun kasi nga, ang pinaka-effective ba din, sasabihin mo kung ano yung nararamdaman mo, sasabihin mo kung ano yung tawag dito, yung pinaka-problema mo. Kasi, kung hindi mo sasabihin, hindi mo malaman kung ano yung solusyon, hindi mo alam kung ano yung problema eh. Pero minsan din naman, meron din kasing time na actually common siya sa girls na gusto lang nilang mag-vent out. Sasabihin nila yung feelings nila. Pero gusto lang nilang mag-vent out pero hindi nila necessarily kailangan ng solusyon galing sa'yo. Oo. Madalas naman ganun. Ako kasi pag may problema kasi ako, yun yung medyo nahirapan ako. Pag may problema ako, gusto may solusyon agad eh.
So, ayokong pinapatagal kasi nga nababaliw ako eh. So, ayun. Ayun lang. Tatawa this Johnson. At ka tumatawa. Ayun, siguro effective communication dapat. Kung hindi mo pa nasasabi sa kanya, wag mong i-expect na alam niya na agad. Yan lang naman. Hindi ko wala na tayo masyadong ambag doon. Wala na. Ito din naman yun, no? Ang pinaka-key point lang doon, communication. Communicate nyo ng maayos yung hindi, ng very mature na approach. Ganun. Ano din? Ano? Wala lang. Huwag kasi inisip bata. Inis din ako dun sa lalaki kasi nanumbat. Parang nakikita ko yung dating ako eh. Lang sa manumbat. Ano lang, yun nga, pag napuno, lagi kasi ako sinusumbatan nun dati. Ano ba mga sample ng sambat mo? Naalala mo nung pinagbuksan kita nung pinto? Hindi ka nag-thank you nun? Wala lang. Parang feel ko kasi hindi na yung effort ko nun. Na-appreciate. Ano. Kailangan din siguro ng Minsan kasi parang sa sobrang parang sobrang sanay nyo na sa isa't isa, nakakalimutan nyo nang i-appreciate yung mga ginagawa ng partner mo, parang ganon. Parang nung time naman na yun, parang feel ko pares naming gusto maging selfish eh. Kasi kada ganon, ang sagot ng isa, parang, gigets kita, pero paano naman ako? Parang gano'n. Kumbaga wala nagpapatalo. Oo, gets din kita. Pero paano ako? Pero ito nga kasi. Okay, gano'n. Yun lang. Hindi mahirap dun eh. Take niyo advice ni Je. Ano? Sabi ko lang, take niyo advice ni Je. Break na kayo. Wag nyo na ituloy. Kung ganyan lang pag-aawain nyo, wag nyo na ituloy. Ano kayo, mga high school? Ayun. That is it para sa ating Ako Ba Yung Gagi? At para sa pinakaabangan ang ruleto ng Habalaran! So dito, light lang siya na game. Ang tawag sa kanya, first and worst. Okay. Tapos meron lang series of questions. Na 5 questions lang tayo. 5 questions ng worst, 5 questions ng first. Sige. Sagutin lang. Sige, para... What's the worst breakup you ever had? Yung... dinedate ko before kay Den. Yung... nakipag-break sa akin nung... parang ilang araw bago yung thesis defense. Kumbaga tinimingan? Na-timingan. Pero parang yun yung inanakit ko nun. Na sobrang ayaw mo sa akin. Hindi ka makapag Hindi ka makapaghintay. Ilang dapat araw na. Gusto ko break na tayo ngayon na mismo. Parang ganun. Yun lang naman. Kasi heavy nung pinakamalala yun. What's the worst lie you ever told to get out of something? Dali lang yun. Worst lie? Di ako nagsisinungaling eh. Hindi na, ngayon lang. Worst lie? Isip ka na lang kahit di ganun kabigat. Tapos sasabihin ko, oo nga, ang lala na. Worst lie? Niisip ko yung worst lie na nagawa ko. Parang lahat kasi nung lie ko may may for the greater good. Kupal. Para sa ikabubuti ng lahat to. Kumbaga, para sa inyo to, hindi to para sa akin. Sige. Meron isang beses na sampal ako. Actually, hindi siya lie. Hinatid ko yung kuya ko sa airport. Tapos, hindi siya worst lie eh. Basta siya lang naalala ko lie. Hinatid ko yung kuya ko sa airport. Tapos, yung girlfriend ko that time,
parang, basta nasa bahay sila. Tapos, pagkahatid, malapit sa Pobla, sobrang hectic, sobrang stressful nung week ko. Tapos, kailangan ko pang hatid si Kuya ng late na. So, ang ginawa ko, uminom ako. Uminom ako sa Pobla, mag-isa. Pero ano sabi mo dun sa... Sabi ko, dumiretso. Kasi, gusto ko lang talagang uminom nun pagkatapos ko uminom ng isang bote, wala magino, rekta uwi na talaga ako nun. Tapos, nahuli ako nun kasi, nag-i-issue sila ng ticket. Naalala ko. Tapos, nung pagkabukas, nakita niya yung ticket, bigla akong sinampal. Ayun. Ano naman, kumbaga, gusto ko lang talagang maging mag-chill nun. Wala naman nung something wrong. Hindi ka ba naman sinungaling? Hindi ako masasampal kung hindi ako sinungaling. Kung sino man yan, gusto mo mag-sorry sa camera, gusto mo? Okay na, nag-usap na kami. Kaya kasi talaga, malinis ang konsensya ko doon. Para yun sa yung mga like ko para sa ikabubuti ng lahat. Anong kinabuti? Kung hindi niya nalaman yun, edi sana. Hindi kami magkaaway. Wala naman ang ginawa. In fairness naman sa'yo. Kasalanan. In fairness sa kanya, hindi siya umingi ng tulong naman magsinungaling nun. Hindi. Gusto ko lang... Ang dami pa natin. Hindi nga siya Gusto ko lang talagang uminom nun. Nagsabi siya sa amin na iinom siya. Tingnan niyo, alam niyo ba nila? Marinig ka na! Wag mo na kasi tugtungan yung kwento. Hindi, nalaman lang niya nun. Napatulog na ako. Hindi kasi Wala akong hindi ako nagpapahintay siya ng bukas ng gate. Mga manloloko kayo. Next! Asa yung Next. Nagpapahintay lang siyang Nagpapabukas kasi ako sa Wala kasing susi yan. Sabi mo nga sa kaibigan mo. Next. What was the first wild party you ever attended? Where, ano? First wild party you ever attended? First wild party. Wala maisip. Parang iniisip ko kasi, inuman lang siya pero hindi siya ganun ka wild. Pero kung ituturing kong first, since first time ko din parang nag-happy tea kami na first year kami. Sila pre kasama ko, mga klase ko nung... Hindi man nila kilala yun mga klase ko nung first year sa Arky. And feel ko doon naman kami na parang doon naging close. Nung nagkaayaan na yung madami kami inaya. Ano nakita mo mga nagmomomol ganun? Na-culture shock ako. Kasi hindi naman Nakabungguan. Nagmumulaga. Hindi ko yun. Hindi kaya ng mata ko yun. Noong time na yun Tapos, kumbaga na-culture shock ka sa parang college parties ganun. Na ganun pala sila malasing, ganyan. Ako pag nalasing ako, parang gusto na matulog. Usually kasi sanay ka sa inuman na bahay. What was your first time sneaking out of the house? Ganda nung tanong na yun sa'yo. First time sneaking out of the house. Actually, lagi kasi hindi kasi ako nagpapaalam Kung ano na lang maalala mo, wag na lang yung first. Meron hindi first. Pero pala sa akin mo yun maganda yung kwento ko din dyan Gusto mo kwento mo din? Sige. Parang nangyari nagpaalam ako, yung bahay ko kasi malapit lang sa UST. Sabi ko sa UST lang ako. Nakarating ako ng Baguio. Yung magkakasama tayo? Sabi ko punta lang ako UST. May kitulog ako sa bahay nung Pero actually, hindi ka nagsinungaling doon. Bahay nila yun bahay nila. Bahay nila. Pero sabi ko sa UST
Hindi, pumunta na muna ako UST. Tapos punta ako sa bahay lang. Hindi lang nila alam saan yung bahay sa Baguio. Actually, pag nilulook back ko, hindi ko naman kailangan magsinungaling sa ano eh. Kasi hindi naman, pinapayagan naman ako. Hindi naman, pati yung sa pag-inom ko eh. Hindi naman, pwede ko naman sabihin yun eh. Kung nagano ka pa, kung nagpaalam ka pa, baka binigyan ka pa ng baon. Ewan ko. Ano? Wala lang. Paisip ako sa mga pinagagawa ko. Ako yung first time kong tumakas. Naalala ko yung kasi yun yung umiiyak. Tumawag kayo, magkakasama na kayo nila Rina, Lagab. Si Rina yung last na episode. Siya yung nagligtas sa amin. Tapos si Gab yung kinasal. Ayan, context lang guys. Tapos yun yung tumawag kayo, tapos umiiyak daw. Sabi ko, hala, umiiyak. Kailangan nandun ako, gusto kong tawanan. Nung umuwi pa ako dito sa Fairview. Tapos, punta ka UST. Inakyat ko yung bakod namin, kasi maingay yung gate eh. Inakyat ko yung bakod, tapos, nag-text ako sa magulang ko ng mga 5 or 4 o'clock na. Umalis ako sa bahay mga 3:00. Madaling araw. Makyat ako ng bakod. Nag-text ako ng 4. Sabi ko, ay, maaga po ako umalis. May fun run po sa may fun run po sa UST. Inugali ko. Tapos pagdating mo doon, tumatawa kami lahat. Ba't wala nang umiiyak? Yun lang yung naalala ko masaya kasi yun Pili ka, first or worst? Worst tayo. Sige. Pili ka. Worst. So worst. What's the worst sexual experience you've ever had? Huh? Worst. Virgin pa ako eh. Saan? Sa ilong? Nakailang tuso ka na rin dyan eh. Tangina mo. Baka maniwala sila. Tangina mo. Worst. Siguro yung hindi ko maalala yung pangalan. Kasi umiinom lang kami sa dorm ng mga ka-dorm ko. Tapos, nung naubos na yung inumin, nag-bumble ako nun. Tapos may hook up. Ang ang trick dyan, tawagin mo baby. Oo nga. Hindi, pero yung time na yun, hindi ko alam pangalan niya kasi hindi naman pero verified. Pero hindi yun yung toong pangalan. Kasi yung yung pangalan, parang tag sa sa game. Parang gamer tag. Pangalan niya, Mikachu. Ayun, pero nung sobrang dilim din nung Di ko alam kung na-catfish ako nun. Di mo rin alam kung lalaki. Hindi, alam ko naman. What's the worst excuse you've used to avoid intimacy? Worst excuse? Hindi. Kasi parang iniisip mo. Yun talaga reason mo eh. Wala naman. Hindi siya excuse actually. Worst reason you've used. Hindi. Parang, syempre, pag nag-work ka, ganun. Nasa zone ka. Parang gusto ko, tunnel vision ako sa work, ganun. Parang, alam mo naman, nakita mo naman, di ba, kung gaano ka stressful yung ginagawa ko. Naman talaga si Siege. Tapos, gusto ko, pagka naka-zone na ako, as in, zone talaga. Parang, kapag kasi once na wala yun, hihilata ako, magti-TikTok ako. Kasi na-introduce sa akin yung TikTok ko yun eh. Yun ba? Worst na yun? Ginagawa ko pa nga ngayon sa TikTok. Alam mo yung mga
yung mga puzzle na filter. Sila Tom and Jerry. Tapos yung ililipat-lipat mo dapat, pantay-pantay yung volume ng bote. Nagagawa ko naman. Hindi ko nga tinry yung mga filter na yun. What's the worst secret you've ever kept from a partner? Na ayaw sa kanya ng magulang ko. Damn! Yung dati. Mga dati. Parang yun yung masakit no? Oo, hindi mo talaga masasabi yun. Yun na yung worst na Ayaw sa'yo ng parents. maano ko. Kasi nakikita din nila, pagkakain kami sa labas, puto, malungkot ako. Away na naman kasi kami. Kasi din nila, nakikita nila. Kumbaga nakikita nila yung mo. Ayoko naman sanang pakita na ganun. Kaso ganun yung nararamdaman mo. Hindi mo matago. Oo, hindi ko na matago. May time na nag-alala na din yung nanay ko. Na sigurado ko ba dyan sa bagong partner mo? Ako usually ako yung receiving end Now. Ayaw sa akin ng mga magulang. Okay. Mabait naman ako, masipag naman ako. Tatrabaho naman ako ng marangal. Mayabang ka din. Yun lang. Sige. Last. Hindi naman pwedeng lahat makukuha mo. Worst thing you've done for revenge on an ex? Hindi, may isa ako naaalala dyan. Actually, alam niyo naman na din to. Hindi naman worst. Yung may kasama ko? Petty lang, petty. Sige. Kasi ako, Kwento mo. medyo ma-pride kasi akong tao. So, gaganti talaga ako ng, hindi naman yung ganti as in yung talaga na ganti Kumbaga, meron akong sariling way ko para gumante. Na para ma-feel good ko yung sarili ko. Kapag pagka naagrabyado ako, siguro. Ganun. Parang, ang nangyari kasi noon, nagtalo kami. Actually, mali ko talaga. Mali ko yon. Tapos, mali ko yon. Tapos, ayaw niya tanggapin yung sorry ko. So, sobrang genuine na ako minsan lang talaga ako mag-sorry. Sobrang genuine yung sorry ko na yon. Tapos, ayaw niya talaga tanggapin. So, wala akong So, ayun, nag-drive tayo noon. Hinatid natin yung employee. Yung employee ko, hinatid natin sa bahay na para, kasi nga, gabi na. Gabi na din. Tapos nung pabalik, nag-ice cream sundae tayo. Nilibre ako. Nilibre kita noon. Tapos, hindi ko sinabi sa kanya na na nag-sundae tayo. Pumarada pa kami. Nakahasad kami, kumakain kami ice cream. Para na wala ebidensya na nag-ice cream kami. Kawawa. Di na ako pag-ice cream yan. Pag uwi ko, kalmado na ako. Ayun. Ay, naku. Funny lang. Ayun lang. Ano mga kasama? And that is it. Para sa ating podcast, this is Clocked Out with J. And si... Ba't umulit? This is Clocked Out with J and si Jo. Mapanood nyo kami sa YouTube. Papakinggan nyo kami sa Spotify. Follow nyo kami sa IG and TikTok. Tapos, leave kayo ng comment. Kung paano makipag-deal ano ba yung sa tawag dito, yung sa dates. Paano nyo may ipag-deal kapag hindi dinesclose sa inyo yung yung isang okay. Kasi genuine hindi na alam. Tas ayun. This is how the Gen Z we are. Huh?